Inaburan ng House Justice Committee ang pagpapatuloy ng impeachment case laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Kasunod po yan ng go signal ng Supreme Court. At sa Marso naman, tinakda na ang marathon hearing para dito. Siyempre, ang Ombudsman nanindigan na dapat munang hintayin ang pinal na desisyon ng Korte Suprema dahil may apela pa raw siya. Dapat pa nga bang patagalin ang pagdinig sa kasong ito? Yan po ang ating pag-uusapan kasamang ating UH resident analyst, Professor Winnie Monsod. Good morning po, Tita Wins. Good morning, Rhea. Good morning, mga kapuso. Of course, hindi na dapat patagalin. My goodness naman. May desisyon na. Kasi ang sabi ng Supreme Court, status quo ante. Yes. Ngayon, linif na nila. O edi wala na. Bakit pa iintayin? The moment the Supreme Court says the status quo ante order is lifted, then you can go ahead in spite of the kwan, because I think there are mga legal kwan like that, but we will discuss that with Erin. Pero alam mo ang talagang kwan dito, mga kapuso, ang binasa ko yung mga decision, yung pala, itong decision na ito ng Supreme Court to impose a status quo ante, pinagbotohan po ng Supreme Court yan, ni hindi pa nasa kanila yung mga papeles ni Ombudsman Gutierrez. Sobra yata yan. That is to me the biggest revelation of those decisions, Rhea. Can you imagine such an important thing as this? The Supreme Court, going to tell the House, which is a separate, independent branch, and is going to make a decision about the House without reading the materials. Nako, medyo... Doon ho mapupulaan. Ay, doon talaga nagkaroon ng masakit na... Sabi ko, wow, my God, that is so disrespectful of the House that they will just make a decision. Wala pa yung papeles sa kanila. My goodness. Professor Monsod, kunin po natin ang panig naman ng Kamara. Kasama nga po natin ngayon live si House Deputy Speaker, Representative Lorenzo Tañada III. Good morning po, Congressman Tañada. Good morning, Hintay niyo pa ba? Hintayin niyo pa ba ang desisyon ng Korte Suprema? Hindi na, napagpasyahan po ng Committee on Justice nung nagkaroon kami ng hearing nung nakarang Martes sa boto ng 21-5 na ipagpapatuloy na yung pagdinig kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Sa katunayan, nagkaroon rin po ng motion na ipagpadala na yung notice kay Merceditas Gutierrez na siya po ay may 3 araw na para makapagsagot sa 2 complaint o reklamo na hinain sa Committee on Justice. Pero hindi ba sinabi ni Gutierrez, gusto niyang intayin? Paano yan? Magkakaroon na naman kayo supposing she does not answer within 3 days, what is going to happen? Well, because she insists that you have to wait. Sa aming order po sa kanya para sumagot, nilagay po namin kung hindi po siya sasagot sa 3 araw, kami po ay magpapatuloy. We will deem that as a general denial. No? So, she still has her processes if she wants to, no? Because the process sa Committee on Justice, yan po ay parang preliminary investigation. So you did not file your counter affidavit if you don't want to. Ayun. So the real court anyway is in the Senate, and if this reaches the Senate, she will again have her opportunity to file her answer. Nag-react ba yung House dun sa nakita na yung desisyon to keep the status quo ante was voted on without having read the papers? Kami po ay nagulat rin. Sa katunayan, si Congressman Rudy Fariñas ay nagsalita sa plenary at sinabi nga po niya, ito po ay isang nakakagulat na revelasyon. Dahil bakit naman pag didesisyonan ng korte ang isang petisyon na hindi pa nila nababasa? Kaya nga anong reaction nyo naman? Well, nagulat nga kayo, pero... Well, si Congressman Rudy ay sabi at the proper time, handa po siya magsampa ng impeachment complaint laban sa mga justices na nag-issue ng status quo ante order. Ayun. Yan ang sabi po ni Congressman Rudy. Well, it sounds right because that's so disrespectful ba of a co-equal branch? Yes. Diba? Sasabihin mo nang wag mo nang gawin, hindi mo pa binasa yung
yung mga aspeto ng kaso, hindi ba? And you can just imagine, Tito Vince, kung ilang kaso din yung ginagawa nila na gano'n, na hindi nila binabasa and they're releasing their decisions. Okay, Congressman Tanyada, how long do you think this impeachment, the impeachment process, not the case itself because that's the Senate, how long do you think this preliminary investigation will last? Hopefully we will be ending the whole process at least sa committee level before we adjourn in March 24. Okay, and then after, so kung na-adjourn kayo ng March 24, kailan na naman kayo We will resume our sessions on May 9 and that will be already Matagal na. plenary. ulit. And so that will already, in other words, nasumite na sa plenary, Yes. pag-uusapan na sa plenary. Dahil nakasaad po sa ating saligang batas rin, Maring Winnie, na ang Committee on Justice ay meron lamang pong 60 araw. Ayun. Kaya kailangan po namin matapos bago kami mag-adjourn. Pero Okay. Representative Tanyada, paano ho yung magiging takbo kung hindi nga humarap si Ombudsman Gutierrez? Well, kung wala po siyang ihahain na sagot Sa kabuuan ng proseso. Sa reklamo ng akbayan at ng bayan, then ang gagawin po namin, we still have 2 votes. One, sa sufficiency of the grounds of the complaint. But that is the Committee on Justice. Yes. Okay. And then the second vote would be if there is probable cause. So even without an answer, we will allow the complainants to present their evidence in front of the committee. Kung ayaw magpresenta nga Hindi, Kung ayaw. di tatakbo na naman sa Supreme Court Hindi sasabihin. po. Ito po ay ebidensya ng mga nagrereklamo. Okay. We have to look at that. Okay. If there is sufficient grounds and if there is probable cause. And after determining this, then, and we will take a vote, then dito, pagbobotohan by a majority vote of the committee kung ihahanda na yung articles of impeachment para aksyonan na sa plenary. Pakisabi nyo nga uli sa ating mga viewers, Congressman Tanyada, kung ano exactly yung grounds of impeachment, yung case of impeachment na filed against her. Kasi hindi kasali yung Garcia case dito. So what were the grounds? What Well, were the... unang-una yung usapin tungkol well, ihahalo-halo ko muna yung dalawang Yun na complaint. sure, no, of course. NBN Consolidated. ZTE, fertilizer scam, Euro Generals, merong Pestanyo case, Pestanyo. and there are other cases. Yung COMELEC. Yes, yung kasama rin. yung Mega Pacific, Automation, no? yes. At iba pa mga issues dahil pinaghati ng dalawang organisasyon yung So so May, you're coming back, so finally, when do you think na this is going to be voted on by the plenary? Kung ipapasa sa Senado Sa o hindi? Senado. Yeah. by the 2nd or 3rd week of May po, we would have already voted on the... No kidding. Yes. Pagkatapos ng Third recess. Yes. Oo. And we need 1/3. 1/3 of 282. So that would be around 94 votes. Meron na ba kayong boto dyan? Because this is a political decision, hindi po ito justice eh. This is really a political decision. It's not a criminal case. Oh. Ayaw naman sabihin namin, That Maring you have Winnie, it. kung You have the numbers You or counted not. the numbers. Okay. No, I just wanted to know. Good. At least we have a schedule. Kasi 5 buwan na delay yan ng Supreme Court eh. Eh ngayon, can you imagine, they're coming in February and then by May matatapos na sila. Mas matagal pa yung delay ng Supreme Court kaysa sa yung proceedings May nila. mga ligawan pa ho dyan, di ba? Pero tingnan po natin, mga kapuso, inimbitahan po namin si Ombudsman Merceditas Gutierrez ngayong umaga o sino mang ipapadala niyang kinatawan pero wala po silang napadala sa ating programa ngayon para ipahayag ang kanilang panig. Nauna na pong ginit ni Ombudsman Gutierrez na dapat hintayin muna ang apela niya sa Korte Suprema. Sinabi niya rin wala ng dahilan para ipa-impeach siya dahil inaksyonan na niya ang mga kasong sinasabing inupuan niya raw, isa sa mga basehan ng kasong impeachment laban sa kanya. Thank you, Tito Vince again. Okay, Bea. Representative Have a nice day, Tanyada, mga thank you very kapuso. much. Okay. Abangan namin, ha? Okay. Tututukan natin yan. Alright, unang balita na. Narito na po. Ang mga unang balita sa umagang ito. Mga Pilipinong naiipit sa gulo sa Libya, umaapela ng tulong sa ating gobyerno para makaalis sila roon. Sa ika-4 na araw ng tensyon sa bansa, mga
taga-suporta ni Libyan leader Muammar Gaddafi, nag-rally na rin. National state of emergency idineklara naman sa buong New Zealand dahil sa pinsalang